Magandang araw sa ating lahat. Ako po pala si Georges Diwangan. Ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Inaaninyahan ko ang lahat na maaaring tumayo at inaaninyahan ko rin si Mr. Salap na pamunuan ng panalangin niyon. Bago kayo umupo, pakiayos ng mga hanay ng kuwan at pakipulot ng mga kalat sa sahig. So ngayon, dumako na tayo sa pag-check ng attendance. Kapag tinatawagan yung pangalan, sumagot lang tayo ng present teacher. Mariel Alcaide, San Paul Balmuha, Clark Ayan Regina, Jenker Salap, present teacher. Sa diskusyong ito, may house rule akong inihanda. Ang unang house rules ay respeto sa bawat isa. Listen, makinig kayo sa akin at sa inyong kapwa estudyante. At ang panghuli ay kolaborasyon na kung saan ay lahat kayo ay magtutulungan para sa gagawing aralin mamaya, gagawing gawain mamaya. So sa nagdaang talakayan, maaari bang ilahad mo, Mr. Clark, kung ano ang yung natatandaan sa nagdaang talakayan? Ang talakay natin ay patungkol sa gampanin ng mga school head sa pagpapatupad ng curriculum. Okay, maraming salamat, Clark. Maaari ba nating palapakan si Clark? So sa aking topiko ay may tatlo akong objectives or layunin. Ang unang layunin ay matutukoy ang kahalagahan ng pagpapatupad ng curriculum. Pangalawa ay makapagbibigay ng sariling kahulugan ukol sa pagpapatupad ng curriculum at makakasulat ng sariling paraan sa pagpapatupad ng curriculum. At bago tayo dumako sa talakayan ay maglaro muna tayo. So ang mechanics nito ay ang buuin ang mga salita. Handa na ba kayo? So kung handa na, ready ang inyong mga sarili para sa larong ito. Ang mechanics pa lang nito ay buuin ang mga salita na naka-screen naka-flash sa screen. Mr. Clark? Paghahanda. Magaling. Paghahanda. Let's go. Mr. Balmuha? Magaling pagtuturo. Miss Alcaide, maaari mo kong pagsusuri at pag-ibalibig. Tama, magaling. Mr. Clark? Extracurricular activities. Tama, magaling, magaling. Mr. Balmuha? Integration na dito. Ano? Paki-ulit? Integration na dito. Integration na teknolohiya. Tingnan natin kung tama. Tama, magaling. At ang panghuli ay papaunlad ng kasanayan. Magpapaunlad. Tingnan natin kung tama. Tama. Sakto ba yun? Maayo. So, ang larong iyon ay konektado sa ating talakayan ngayong araw. So, ang topiko na aking napili ay ang pagpapatupad ng curriculum sa paaralan. So, introduction. Maaari bang basahin lahat sabay-sabay? Ang pagpapatupad ng kurikulum sa paaralan ay isang mahalagang aspeto ng edukasyon na naglalayong magbigay ng sistematikong plano at programa para sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral.
Sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano at pagpapatupad ng kurikulum, maaaring mapabuti ang kalidad ng edukasyon at matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa kanilang pag-unlad at pagpalawak ng kaalaman. Ang ganitong proseso ay naglalayong magbigay ng gabay at estratehiya sa mga guro upang maging epektibo at mapagpaguluhan ang kanilang pagtuturo, habang binibigyan ang mga mag-aaral ng oportunidad na maabot ang kanilang potensyal at maging handa sa hinaharap. Sa pamamagitan ng tamang pagpapatupad ng kurikulum, maaaring maging makabuluhan at kaya ang karanasan sa pag-aaral ng bawat mag-aaral sa paaralan. Maraming salamat. So ang pagpapatupad ng curriculum ay may 6 na halimbawa akong nilagay. So ang unang halimbawa ng pagpapatupad ng curriculum ay ang paghahanda ng mga aralin at gawain. Maaari bang basahin? Maaari mo bang basahin Miss Alcaide? Paghahandaan ng aralin at gawain. Ang siguro ay nagtatas ng gawain. Batay sa tinakdang kurikulum, ito ay maaaring naglaman ng mga pagsusulit, proyekto, takdang aralin at iba pang mga aktibidad na naglalayong matiyak ang pag-unawa at pagkatuto ng mga. So, salamat Miss Alcaide. So, ang mga guro ay ang mga guro ay ang kanilang gawain ay ang paghahanda ng mga aralin at gawain sa mga mag-aaral na kung saan ang mga mag-aaral ay may maunawaan at maaaring itong mai-apply sa kanilang pag-aaral. Pangalawang halimbawa, maaari mo bang basahin Mr. Balmuha? Pagtuturo ng mga guro. Ang mga guro ang nagiging tulay sa pagitan ng kurikulum at mga mag-aaral. Sila ang nagbibigay ng mga leksyon, pagsasagawa ng mga aktibidad at paggabay sa mga mag-aaral upang may sagawa ang mga layunin ng kurikulum. So, maraming salamat Mr. Balmuha. So ang pagtuturo ng mga guro. Ang mga guro ay sila ang tumuturo sa mga mag-aaral, sila ang nagbibigay ng mga leksyon, pagsasagawa ng mga aktibidad at paggabay ng sa mga mag-aaral. Maaari mo bang basahin Mr. Cortina ang pangatlong halimbawa? Pagsusuri at pag-evaluate. Ang mga guro ay nag-aaral ng mga resulta ng mga pagsusulit at iba pang mga evaluasyon upang matukoy ang pagnawa at progreso ng mga mag-aaral. Ito ay naglalayong matukoy ang mga kailangang pagpapabuti sa mga susunod na hakbang sa pagtuturo. Maraming salamat. So ang pagsusuri at pag-evaluate ay ang mga gawain, isa sa mga gawain ng guro na kung saan ini-evaluate nila ang kaalaman ng mga estudyante kung sila nga ba ay may natutunan mula sa kanilang leksyon o diskusyon na ibinigay. Maaari mo bang basahin Mr. Salak ang pang-apat na pagpapatupad ng curriculum? Extracurricular activities. Bukod sa mga akademikong aralin, ang curriculum ay maaaring malaman ng mga extracurricular activities tulad ng mga klase ng musika, sining, pagsasayaw at iba pa. Ito ay naglalayong palawakin ang kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa iba't ibang larawan. Maraming salamat Mr. Salak. So extracurricular activities, ito ay ang mga gawain, isa sa mga gawain ng mga mag-aaral na kung saan madidevelop ang kanilang mga skills o mga talento. At ito ay malaking tulong para sa kanila bilang isang mga mag-aaral. Maaari mo bang basahin Miss Alcaide and Mr. Balmuha ng sabay ang panglimang halimbawa? Integrasyon ng teknolohiya. Ang paggamit ng teknolohiya ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatupad ng kurikulum. Ito ay maaaring maglaman ng paggamit ng mga computer, tablet at iba pang teknolohikal na kasangkapan upang malawak ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Maraming salamat. So, integrasyon ng teknolohiya. Alam naman natin na ang teknolohiya ay may malaking tulong, may malaking ambag sa ating mga mag-aaral. Dahil ang teknolohiya ang naging daan din upang mas may malawak tayong impormasyon na makukuha mula sa teknolohiya. At ang teknolohiya rin ay nakakatulong sa ating mga gawain na mapadali. Mr. Salak and Cortina, pakibasa ng ika-6 na halimbawa sabay-sabay. Pagpapaunlad ng kasanayan.
Ang kurikulum ay naglalayong magbigay ng mga oportunidad para sa pagpapaunlad ng mga kasanayan ng mga mag-aaral. Ito ay maaaring kasama ang sanay sa komunikasyon, pagsulat, paglutas ng mga suliranin at iba pang mga kasanayang pangkasaysayan. So ang pagpapaunlad ng kasanayan ay isa sa mga halimbawa na kung saan ay nakakatulong din sa ating mga mag-aral na maaaring masanay ating komunikasyon, ating pagsulat at paglutas ng mga suliranin sa pangkasaysayan. So, bago tayo dumako sa gawain ay magtawag ako ng dalawang estudyante na kung saan ay magbibigay sila ng natutunan nila tungkol sa 6 na halimbawa ng pagpapatupad ng curriculum. So, maaari kong tawagin si Mr. Balmuha kung ano ang yung natutunan mula sa halimbawa ng aking tinalakay. Sa pagpapatupad ng curriculum, kailangan din na sabayan ito ng extracurricular activities, kagaya na sinabi kanina. Ito ay patungkol sa mga aktibidades katulad ng mga sining, musika, at mga aktibidad. Salamat. Mr. Salak, maaari mo bang anong natutunan? Paano sa akin, sir, ang pagpapatupad ng curriculum sa paralan ay yung nabanggit mo 6 na mga halimbawa. Oo, Mga halimbawa ay parte sa pagpapatupad ng curriculum na kung saan iba't ibang mga aktibidad ang nangyayari, mga teknolohiya na kung saan ang ginagamit at yung iba. Okay, maraming salamat. So, ayun nga sa sinabi ko kanina na ang mga halimbawa ng pagpapatupad ng curriculum ay napakahalaga para sa ating mga mag-aral dahil malaking tulong ito sa atin at malaking ambag ito para sa ating pag-aaral. So ngayon, lumako na naman tayo sa gawain. So ang gawain ay bumuo kayo ng 2 pangkat. Bawat pangkat ay magsusulat kung ano ang kanilang naiintindihan o naunawaan sa pagpapatupad ng curriculum sa paaralan at pipili kayo ng isang representante upang magbahagi ng inyong natutunan. Isulat lamang sa papel ang inyong sagot. So ang gawain ito ay hatiin ko kayo sa 2 pangkat dahil maliit lamang kayo ngayon. Ay si Mariel at saka si Mr. Balmuha ay unang pangkat, si Mr. Cortina at Mr. Salak ay ang pangalawang pangkat. So bibigyan ko kayo ng 5 minuto at pagkatapos ng 5 minutong pagsasagot ninyo ay may pipili kayo ng isang representante na pumunta dito sa harap para i-presenta ang kanilang kanilang sagot. So simulan na. So tapos na ang 5 minuto na aking ibinigay sa inyo para sagutan ang gawain na aking inihanda. So sa unang grupo, sino ba ang iyong napili para magpresenta ng kanilang sagot sa harap? Mr. Balmuha, maaari ka bang pumunta dito? Umarap sa camera kung ano ang So aming natutunan na sa pagpapatupad ng curriculum, napakahalaga na ang curriculum ay may patupad sa paaralan sapagkat ito ay pinapauloban ng mga plano, mga gawain na isasagawa sa paaralan upang maging produktibo at mapaunlad ang kalakaran ng paaralan. Okay, maraming salamat Mr. Balmuha. Okay, sa pangalawang pangkat, sino ang iyong representante? Okay, Mr. Clark, maaari ka bang pumunta sa harap? Ang pagpapatupad ng kurikulum sa paaralan ay ang proseso ng pagkasakatuparan sa isang ipinilagang plano, naglalaman ng mga layunin, nilalaman, pamamaraan at pagtatasa upang matiyak ang pagkatuto ng mga estudyante. Ito ay kinabibilangan ng paghahanda ng mga guro, pagbuo ng mga materyales at patuloy na pagsusubaybay at pagsusuri upang matiyak ang epektibong pagkatuto. Yun lang ako, maraming salamat. Okay, maraming salamat Mr. Clark. So maraming salamat sa inyong lahat sa inyong sagot sa ating gawain. So maaari namang palakpakan ng inyong sarili.
So ngayon, dumako na tayo sa panghuling talakayan or ang konklusyon ng ating talakayan. So, sa konklusyon, sa kabuuan, ang pagpapatupad ng kurikulum sa paaralan ay isang mahalagang proseso na naglalayong tiyakin ang makabuluhang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay ng gabay at pag-aral, naglalayong magbigay ng kasanayan at kaalaman na kinakailangan sa lipunan at nagbibigay daan sa pag-unlad, pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. So yun lamang po. Maraming salamat.